Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 26, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng Mayo 26, isang napaka-espesyal na enerhiya ang bumabalot sa iyong kapaligiran, isang enerhiya na nag-aanyaya sa iyong magnilay tungkol sa kagandahan at katatagan na taglay mo. Mapapansin mo marahil na mas matingkad at mas kaakit-akit ang mundo sa iyong paningin ngayon. Animoy inaanyayahan ka nitong hanapin at yakapin ang mga bagay na nagpapaligaya sa iyong mga pandama. Ang simpleng pagtingin sa bughaw na langit, sa dahan-dahang paggalaw ng mga dahon sa hangin, o sa musika ng katahimikan ay tila mas may saysay at lalim ngayon. Ito ay hindi lamang pagkakataon upang makadama ng tuwa, kundi isang paanyaya upang muling buksan ang iyong puso sa ganda ng mundong iyong ginagalawan. Sa ilalim ng ganitong mapayapang enerhiya, anyayahan mo ang iyong sarili na tingnan ang araw na ito bilang isang malawak na canvas, isang walang hangganang espasyo kung saan maaaring umusbong ang iyong pagkamalikhain. Kung mayroong mga ideya na matagal mo nang nais isakatuparan, ngayon ang tamang panahon upang ito ay bigyang buhay. Ngunit habang pinahahalagahan mo ang sining at ganda ng paligid, huwag mong kaligtaan ang mga damdaming maaring nananahan sa pinakaloob ng iyong kalooban. Minsan, ang mga damdaming ito ay nagsisilbing gabay, nagsasabi kung nasaan ang iyong tunay na hinahanap, kapayapaan, pagkakaunawa, at koneksyon sa sarili. Sa iyong kalikasan bilang isang Taurus, malalim ang iyong koneksyon sa ganda ng buhay, mapamusika man, sining, disenyo, kalikasan, o sa mismong detalye ng mga bagay. Ngunit higit sa pisikal na kagandahan, mayroon kang kakayahang damhin ang emosyonal at espiritual na ganda ng mga pangyayari at tao sa iyong paligid. Sa araw na ito, hikayatin mong palibutan ang iyong sarili ng mga bagay o karanasang nagbibigay inspirasyon sa iyo. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng pag-aayos ng iyong personal na espasyo, paglalakad sa kalikasan, o simpleng pagtahimik sa isang lugar na may tanawin ng liwanag at damo. Sa bawat sandaling ginugugol mo sa pag-aalaga sa iyong pagmamahal sa kagandahan, pinapalakas mo rin ang iyong espiritu at pinapalalim ang iyong pag-unawa sa sarili. Ito rin ang panahon upang harapin ang anumang balakid na bumabalot sa iyong isipan. Maaaring may kalituhang gumugulo sa iyong kalooban, mga tanong na hindi mo mahanapan ng sagot, mga emosyon na parang hindi mo maipaliwanag. Sa ganitong sandali, mahalaga ang paghinga at pagbabalik sa sarili. Isang tahimik na pag-upo, malalim na paghinga, o isang simpleng pagmumuni-muni ang maaaring magbigay linaw sa iyo. Tandaan na ang kalakasan ay hindi laging makikita sa kilos, kundi sa kakayahang kilalanin at tanggapin ang sariling kahinaan. Ang tunay na tapang ay nagmumula sa pagharap sa sarili at sa mga damdaming ayaw harapin ng marami. Ang emosyon mo ngayon ay maaaring mas matindi kaysa sa karaniwan at ito ay natural lamang. Sa halip na itago o pigilin, bigyan mo ng puwang ang sarili upang maramdaman ito ng buong buo. Maaaring mong ipahayag ito sa pamamagitan ng sining, pagsusulat, pagguhit, musika, o kahit sa simpleng pakikipag-usap sa taong mapagkakatiwalaan. Ang pagpapahayag ng damdamin ay hindi kahinaan, kundi isang paraan ng pagpapagaling. Ito rin ay nagsisilbing tulay sa mas malalim na koneksyon sa mga taong nakapaligid sa iyo. Tandaan na sa bawat pagsalita ng katotohanan ng iyong damdamin, mas pinapalakas mo ang iyong pagkatao. Ang araw na ito ay isang paalala ng iyong lakas at katatagan, na kahit gaano pa kabigat ang pinagdaraanan, may liwanag kang taglay na kailamay hindi maglalaho. Maaaring ang liwanag na ito ay natatakpan minsan ng mga ulap ng pangamba, pero naroon pa rin ito, handang magliwanag muli sa tamang oras. Hayaang gabayan ka ng enerhiya ng araw na ito sa paglalakbay mo patungo sa linaw, pag-asa, at inspirasyon. Anumang hinanakit, pangamba, o pag-aalinlangan ay maaaring mapalitan ng panibagong sigla kung bukas kang tanggapin ang prosesong ito. Sa aspetong pangkalusugan, magandang bigyang pansin ang iyong katawan ngayon. Ang katawan mo ay nagsisilbing sisidlan ng iyong lakas at damdamin, kaya mahalagang alagaan ito. Kumain ng masustansya, magpahinga ng sapat, at kung maaari, lumanghap ng sariwang hangin. Sa aspeto naman ng relasyon, ito ay panahon ng tahimik, ngunit malalim na pagninilay kung sino ang mga taong tunay na mahalaga sa iyong buhay.
ipagpasalamat mo ang kanilang presensya. Kung kaya, ipadama mo rin sa kanila na sila'y pinahahalagahan mo. Ang masusing atensyon sa emosyonal na ugnayan ay magbubunga ng mas matibay na koneksyon. Sa aspetong pinansyal, ngayon ay hindi ang panahon para gumawa ng malalaking hakbang o desisyon, kundi upang muling suriin ang mga layunin mo. Kung ikaw ay may nais na simulan, gawing paunti-unti at may maingat na pagpaplano. Sa trabaho o karera, maging bukas sa mga mungkahi ng iba, ngunit pakinggan din ang boses ng iyong intuisyon. Ang kalmadong disposisyon mo ay maaaring maging inspirasyon sa mga kasama mo, kaya gamitin mo ito sa paghubog ng mas maayos at positibong kapaligiran. Ang maswerteng kulay para sa iyo ngayon ay kulay berde, isang simbolo ng kasariwaan, kalikasan, at bagong simula. Ang kulay na ito ay maaaring magbigay sa iyo ng sigla at kalmadong enerhiya, lalo na kung ikaw ay makakaranas ng tensyon o stress. Ang iyong maswerteng mga numero ay 9, 11, at 22. Subukan mong isulat ang mga numerong ito sa isang papel o gamitin sa iyong mga desisyon bilang simbolo ng gabay. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang pag-aalaga sa sarili, mag-ayos ng iyong paligid, magbasa ng aklat na nagbibigay inspirasyon, o gumawa ng isang bagay na nagbibigay kasiyahan sa iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, bigyang pansin ang iyong nararamdaman. Huwag mong piliting matapos agad ang lahat ng iniisip mong gawain. Minsan, ang pinakaproduktibong bagay na magagawa mo ay ang pagpapahinga, pagninilay, at pagdama ng kasalukuyang sandali. Magpasalamat ka sa mga biyayang naranasan mo ngayon, maliit man o malaki. Ang bawat araw ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili at sa mundong iyong ginagalawan. Panghuli, tandaan mong ikaw ay higit pa sa mga pagkukulang mo. Sa bawat hakbang mo patungo sa kabutihan, sa bawat damdamin pinipiling yakapin kaysa takasan, at sa bawat pagkakataong pinili mong magmahal sa kabila ng takot, doon mo natatagpuan ang tunay na tagumpay. Hayaang ang araw na ito ay maging paalala na kahit sa katahimikan, sa likod ng ganda, at sa loob ng puso mo, naroroon ang tapang, kagandahan, at pag-asa na hindi kailanman matitinag. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.